Magandang araw mga ka-journey. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog dahil umuwi tayo sa Manila para kumuha ng mga ibang gamit. Pati yung mga ibang halaman na itatanim natin. Kaya hindi rin tayo makapag-cover kung ano yung nangyari dito sa farm. So habang wala po kami, iniwan natin yung 2 tao natin dito para maglinis ng ating area. So bigyan ko lang po kayo ng update. Unang-una sa bahay natin na tinatayo. At pangalawa dun sa mga ano nangyari nung almost 3 days tayo na nawala. Na nagpunta ng Maynila. Umuwi po tayo ng Manila para kumuha ng mga halaman na pwede nating itanim para ipapaganda yung ating farm. Hindi lang yung puro fruit-bearing trees, bananas, nyug, pag-aalaga ng halaman, ng mga manok, baboy, kambing, baka. Kundi gusto rin natin na talagang ma-feel natin na maganda yung ating farm. So, gumawa tayo ng mga ornamental plants. Katulad ng ito, di ko matandaan, nakalimutan ko anong bulaklak to. Tapos meron din tayong gumamela. Tapos, meron din tayong sampagita. Tapos, nagdala rin tayo ng yung tinanim natin sa ating munting farm dun sa bahay, sa rooftop. Ang kalamansi. Tapos, 2 piraso na avocado. Tapos, nagkaroon din tayo kumuha rin tayo ng oregano. Baka magamit natin itong oregano sa pag-mesipon yung mga alaga nating hayop. Ayan lang po yung mga dinala natin. Pag-uwi uli natin, magdadala ulit tayo kasi ito lang po yung nagkasya sa ating munting sasakyan. Tapos bigyan ko rin po kayo ng update dun sa gagawin nating poste para sa ating mga fence. So, kaysa bumili pa tayo na pang-poste, nag-try kami na sumubok at gumawa. And it seems okay naman siya. 6 feet po siya, ang taas niya. Tapos 4 by 4 inches yung kanyang lapad. Tapos each foot, nilagyan po natin ng pako. Diyan po natin yung hook, kung ano man yung gagamitin natin. It's either hog wire, barbed wire, cyclone wire. Para madali natin siyang madali na sa atin yung ipitin o kaya higpitan yung ating gagamitin pangbakod. Ito po yung update para dun sa 5 pa lang po yung nagagawa kasi yan lang po yung natira sa semento nung gumawa ng bahay. Dadagdagan pa po natin yan kasi more or less baka kailanganin natin para bakuran to lahat is almost hundreds or even more. Tapos punta naman po tayo sa bahay. Ito naman po yung update. Since umuwi kami ng Manila, at yung kasama ko na siya yung main na gumagawa ng bahay, kasama ko rin papunta ng Maynila. Dahil namimiss niya na yung kanyang pamilya. So, sinamantala natin, hinatid natin siya sa bahay. At the same time, uwi rin tayo para kumuha ng mga things. Nakakuha rin tayo ng panungkit ng buko.
So, hindi na natin kailangan ng kawayan para bumuo ng panungkit. Nabili ko siya sa sa online store. Ito na po yung update ng bahay. Almost close na siya. Nakaporma na rin yung ating bintana. Ito po yung bintanang dadali natin. Siya nga pala. Galing din yan sa Manila. Ayan, dinala rin natin yan galing sa Maynila. Tapos meron na rin tayong forma. Dito, another bintana. Tapos, ito ang ating door. Tapos magkakaroon ulit ng bintana dito. Tapos, nagdala rin tayo ng screen para di-screen yung ating yung ating bintana na kahit bukas siya, makakasiguro tayo na hindi papasok yung mga lamok o kaya insekto. Tapos, proceed na po tayo dun sa linis ng bahay. Linis ng farm. So, nakapaglinis na. As you can see, halos nakikita nyo na yung far end ng property. Tapos, yun din po, dala natin galing Maynila. Since available sa Maynila at naka-stock lang doon, kinuha na natin. Courtesy ng aking isang kapatid. Baka soon makakuha pa tayo ng iba pa. Tapos bigyan ko rin kayo ng update nung sa chicken mamaya. Tapos ito, yung nalinis na area. May tumubo na naman pong saging. Namunga na naman pong saging. Tapos ito pa ho, may isa pang bunga uli na lumabas. Kung naalala nyo po yung sa isang video ko, sa isang vlog ko, na nag-i-inquire ako sa inyo na paano pabubungahin tong puno since napakalaki na siya. Parang ready na siya to give banana. Pero bakit hindi pa siya namubunga? Yun yung pinagtataka namin. Then all of the sudden, nung medyo na-clean up natin tong area, nalinis yung mga damo, yung mga puno na malalaki pa dun sa saging. Tapos nabawasan natin yung dahon ng buko. Nag-penetrate yung araw sa kanya. So, since nakatanggap siya ng tamang sikat ng araw, lumabas yung bunga niya. Kaya, nakakatawa. Kaya, siguro lahat ng saging natin, ganun din yung gagawin natin. Baka sakali, bigla magbigay siya ng bunga agad-agad. Ayan po, nalinis na nila yung area. Iipunin lang natin yung mga napagputulan ng mga tuyong dahon. Kasi ang ginawa nila is nilinis lang nila ng todo. Tapos nilapag lang kung saan-saan. Kaya ang gagawin natin, iipunin naman natin siya. Ito na po yung area.
Medyo at least nakikita na natin. Tapos balikan natin yung mga manok. Ito po yung mga manok. Para silang mga gutom na gutom. Honestly, gutom na gutom sila. Kasi hindi ko masyado nalagyan ng food yung kainan nila. Kasi I plan to clean up the area. And clean up also yung yung kanilang mga kainan. Kasi medyo nabasa ng ulan, bumuhos yung ulan, so parang pumasok yung tubig sa kanilang tirahan. Kaya maganda pa rin talaga yung yung pinakababang part is close. Para kung umulan man, hindi sila papasokan ng tubig at masisigurado natin na tuyo pa rin yung kanilang area. Na hindi katulad nito na open siya sa kahit na parang tipong konting ulan lang babagsaan, papasokin na sila. Which is kawawa naman sila na pwede mag-cause ng sakit nila katulad ng halak o kaya sipon. But so far, ayos naman sila. Mamaya, pakainin po natin sila. After nating malinis yung kainan nila. Kasi tinahian na nila. Tapos tinimbong nila yung kanilang halamanan. Kainan. Bibigyan din natin sila ng pagka-vitamins mamaya. Ayan na lang po muna yung update sa ating manok. Paglipat natin, sabihan ko na lang kayo kung saan po natin siya inilipat. Tapos, ito po yung saging na isa na sabi ko ialagaan din natin. Tapos gawa natin ng paraan, baka patayin na natin itong maliit para mabigyan lang ng chance itong malaki na mas lumaki pa. Tapos putulan din natin ang dahon kasi namumuti. Parang dinadapuan na ng sakit nila. Nakalimutan ko yung pangalan ng sakit. Parang si Katuna o Tapos unti-unti, by puno, linisan natin yung mga tuyong dahon na katulad nito. Tapos I'm planning to label yung mga buko. Lagyan natin sila ng numero, bawat puno ng buko, para alam natin kung ilan yung puno natin. And then at the same time, alam natin kung ano yung madaragdag, ilan yung nadagdag. Kasi may mga sumisibol na bigla-bigla. Katulad niyan. Hindi naman po siya tinanim pero sumibol. Coming from sa bunga ng ibang puno. Tapos tumubo siya. Tapos ipunin din natin yung mga buko na pwede nating katulad nito. Katulad po nito. Ipunin po natin yan mamaya sa isang area para magamit natin. Baka sakali makakuha po tayo ng kokopit. Yung kokopit na pwede natin magamit na pataba sa ating mga halaman. Lalo na sa pinaplano natin na vegetable farming. Tapos mag-aalaga rin tayo ng permicast para doon sa mga nabubulok na dahon
sa puno na saging na pwede natin putulin at ipakain dun sa ating pakain natin sa ating uod, yung African nightcrawler. Tapos ito na po yung ating malunggay. Putulin din natin to. Baka sakali mapalago natin kasi I don't like yung tubo niya. Masyado siyang malaki pero napaka-konti ng kanyang dahon. Puro lang siya sanga. Kaya try natin na i-trim to since alam naman natin na malunggay is napakadaling patubuin. Kaya iyan natin kasi magagamit din natin itong malunggay para sa supplement ng ating feeds para sa future plan natin na pag-aalaga ng kambing, baka. Saka manok. Since may manok na tayo, kambing, baka, na lang po yung kulang. Pati yung pabo, bibili rin tayo. Tapos subukan din natin ito linisin. Katulad ng sabi ko sa inyo. Baka ilipat-lipat natin yung ibang yung ibang puno para mabigyan natin sila ng proper spacing. Kasi masyado silang dikit-dikit. Kasi dahil nga matagal na wala nagbantay na itong property. So parang sumibol na lang yung mga saging. Kaya yung iba, let's try na ilipat. Lagyan natin siya sa ibang place. Baka sakali na mabuhay natin siya at mabuhay ng maraming fruits. And yung isa, ilang araw na lang, pwede na sigurong kunin yan. Inulan po tayo, kaya medyo basa yung paligid, pati yung mga pinutol na kadamuhan. Ayan, yung katulad na sabi ko, yung mga napansin niya. Nakalapag lang yung mga napagputulan. Tapos ayun na po yung dulo ng property. Pagka medyo tumuyo yung hindi umulan ngayon, natin siya. Puntahan natin. Kasi marami na tayong pwedeng gawin doon. Nalinis na yung ibang property. Tapos ito na meron pa tayong isang malunggay. Tingnan niyo yung itsura ng malunggay kasi dahil sa dami ng damo, dami niyang kaagaw. Kaya medyo siya, payatot. Tapos meron pang baging na tumubo sa tabi niya. Pinapalibutan siya, kaya lalong mas nasasakal siya. So since nalinis na natin siya, baka gumanda na rin yung tubo niya. So try natin siyang i-trim. Tapos yung mga madre de cacao, hindi po natin pinaputol yung madre de cacao. Kasi na naman yan, supplement na naman yan sa pagkain ng ating mga alagang hayop. Saka sabi nila, maganda rin siya for
vermicast. So, isasama natin siya sa pagkain ng ating mga uod. Sa mga nakakalam po, sa malapit dito sa San Francisco, yung pwede tayong makabili ng ng African Nightcrawler. Pa-feedback na lang po sa comment section para makabili din tayo. At let's try na makapagparami. Tapos yung katulad na sabi ko na yung buko, ipunin po natin siya. Kasi we're planning to parang anuhin natin siya. Gawin natin siyang kokopit. Na pwede natin siyang ihalo sa ating lupa. So, dun sa ating pagpupunla. Kokopit, tapos bibili rin kukuha rin tayo ng rice hull. Medyo bitin lang yung mga rito, rice mill sa Quezon. Kasi wala pa nagpapatistis ng palay. Kasi hindi pa sila nag-aani. Pero babalik tayo dun sa tistisan, sa rice mill, para makakuha tayo ng ipa. Tapos gagawa rin tayo ng carbonized rice hull. So, pakiabangan nyo na lang po. Bali, gagawa tayo ng kokopit. Wala po tayong shredding machine, so try ko pong ituro sa inyo yung paano tayo gagawa ng sarili nating shredding machine. Nagamit ang piece of sipperlin, pako, martilyo. So, pakiabangan nyo lang po. Actually, pwede rin po yung mga lata. Pero, papakita ko po sa inyo yung sipperlin. Tapos, manu-manuhin natin siya sa paggawa ng kokopit. I-share ko rin po sa inyo paano. Hindi na po tayo pupunta doon sa pinakadulo kasi talaga sabi ko, ilang araw umulan. So, basa po yung paligid. So, medyo maputik. At pagkaano saka ako na lang kayo tutor, pagka totally clean na siya, pag natanggal na natin yung mga ibinagsak na kahoy. So, sa ngayon, binigyan ko lang po kayo ng update para dito sa sa ating farm na dating parang gubat. Ngayon, medyo nagkakalinaw na. So, hanggang dito na lang po yung update sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood ng aking video at ng aking vlog. Para sa bagong panood pa lang ng aking vlog, please do subscribe and just hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bagong video ko na i-upload. Have a nice day!